Magandang araw mga bata! Narito na tayo muli upang pag-aralan ang ating mga aralin at gawain sa Homeroom Guidance. Muli, ako ang inyong Teacher Hana na tutulungan kayong pag-aralan at gawin ang bawat gawain sa module na ito. Narito na tayo ngayon sa Module 5 ng ikalawang markahan. Ito ay may pamagat na Achieving Success in School. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang una, makilala ang iyong positibong karanasan sa paaralan upang magbigay ng makabuluhang bahagi sa pamilya at pamayanan. Pangalawa, makilala ang iyong tungkulin o gampanin sa paglahok sa mga gawain o aktibidad ng iyong pamayanan. At pangatlo, mailapat o maisabuhay mo ang iyong mga natutunang aralin sa paaralan upang positibong makapag-ambag o makapagbahagi sa iyong pamayanan. Gagawin natin ang module na ito sa ikalima at ika-6 na linggo ng ikalawang markahan. Mayroon tayong 120 minuto para gawin ang module na ito. Ang mga kagamitan na ating kailangan, una, worksheet, o kung wala kayong worksheet, kinakailangan nyo ng blankong papel. Pangalawa, kailangan mo rin ng coloring materials o kagamitang pangkulay. Kailangan mo rin ng lapis o papel. At kailangan mo rin ng short bond paper. Narito tayo ngayon sa introduction ng inyong module. Success means achieving your goals by doing well. Ibig sabihin niyan mga bata, ang tagumpay daw ay nangangahulugan ng pagkamit mo ng iyong mga layunin sa pamamagitan ng paggawa mo ng mahusay. Ibig sabihin niyan, ginagawa mo ang best mo para makamit mo ang lahat ng iyong pangarap o layunin. As a learner, you need to focus on your studies and take an active role. Dapat daw bilang isang mag-aaral, ikaw ay nakapokus sa iyong pag-aaral. At dapat din, aktibo mong ginagampanan ang lahat ng iyong gawain o gampanin bilang isang mag-aaral. You need to manage your time well and set your goals to achieve success. Dapat daw, mapamahalaan mo ng maayos ang iyong oras at dapat din ay itakda mo o dapat alam mo na ang iyong mga layunin sa buhay para makamit mo ang iyong mga tagumpay na inaasahan. Bago natin tuluyang pag-aralan at gawin ang mga gawain sa module na ito, balikan muna natin ang isa sa gawain na iyong ginawa sa module 4. Noong nakaraang module, ikaw ay naatasang gumawa ng maikling kwento at tula kung saan nagpapakita ito ng paggawa mo ng iba't ibang desisyon. Tandaan mo na sa paggawa mo ng desisyon, maliit man ito o malaki, dapat gagawin mo ito ng mayroong pag-iingat. Dito tayo ngayon sa Let's Try This Activity. Ang suggested na oras para gawin natin ang gawain ito ay 20 minuto. May pamagat ang gawain ito
na may positive and negative experiences. Ibig sabihin, tutukuyin natin yung mga positibo o magagandang karanasan mo at yung mga negatibo o hindi mo magagandang karanasan. So ano po ang gagawin natin? Una, guguhit ka ng table sa isang piece of paper. Hindi po mesa ha. Ang iguguhit mo ay katulad nito. Ayan. Isusulat mo yan sa iyong papel. Pag nasulat mo na yan, at may nakalagay na positive experiences or positive experience with, at saka negative experience with, ay babasahin mo naman kasunod ang mga sumusunod na nasa loob naman ng table na ito. Kagaya ng classmate, camping, flag ceremony, teacher, K-pop icon, Netflix, COVID-19, church, friend, canteen, UN celebration, books, home, Wattpad, hospital, playground, contest, quiz, parade, toys, malls, Facebook, school, at barangay hall. So, dito naman na tayo sa number 3. Ano po ang gagawin? Pagdidesisyonan mo na ngayon kung yung mga nabasa mo kanina sa number 2 ay nagkaroon ka sa kanila ng positibo o magandang karanasan o kaya naman negatibo o hindi magandang karanasan. Pagkatapos nun, ilalagay mo siya doon sa proper column niya. So, ito yung pinapagawa kanina sa number 1. Tapos, ito naman yung mga babasahin mo or binasa mo kanina sa number 2. Yan yung ilalagay mo ngayon sa proper column. Ayan. Yang mga yan. Pag nailagay mo na yung mga yan sa proper column, kunyari, Okay, classmate. Ano ba ang naranasan mo sa iyong kaklase? Positibo bang karanasan o negatibo? Kapag sinabing positibong karanasan, ikaw ay nakaranas ng masaya, maganda, at mabuting karanasan tungkol sa mga nakasulat dito. Kapag sinabi namang negative, ikaw ay nakaranas ng malungkot, hindi magandang karanasan, o nakakatakot na karanasan. So, isa-isahin natin silang ilalagay sa bawat column. So, unahin natin yung classmate. Ano ang naranasan mo sa classmate mo? Maganda ba o positive o hindi maganda? O, isulat mo nga. Pagkatapos, si teacher naman ang maglalagay ng kanya. Okay. Para kay Teacher Hannah, ang mga karanasan ko sa aking mga kaklase noon ay positive. Okay, next. Camping. Nakaranas ka na bang mag-camping? Ano ang naranasan mo? Positibo ba o negatibo? Isulat mo nga. Okay. Sa akin naman, naranasan ko na ring mag-camping. At para kay teacher, ang camping ay positive experience o flag ceremony. Tuwing ikaw ay nagka-flag ceremony, ano ang karanasan mo tungkol dito? Positive ba o negative experience? Isulat mo nga. Okay. Para kay Teacher Hannah, ang flag ceremony ay positive experience. Next, teacher, ano ang naranasan mo sa iyong mga naging guro? Positive experience ba o negative experience? Isulat mo nga. Magaling! Si Teacher Hannah naman, ang aking karanasan sa aking mga naging teacher o naging guro ay positive. Next, K-pop icon. Mahilig ka ba sa K-pop? Ano ang mga karanasan mo tungkol sa mga K-pop icon? Positive ba o magagandang experience o negative experience? O isulat mo nga.
Okay, si Teacher Hannah naman. Para sa akin, ang mga K-pop icon ay positive. Ayan, kasi napapasayaw ako ng mga K-pop icon. Ayan, Netflix. Nakaranas ka na bang manood ng Netflix? O anong karanasan ang naranasan mo? Masaya ba? Nag-enjoy ka ba? Kung masaya ka at nag-enjoy, ilagay mo ito sa positive. Kung meron ka namang hindi magandang karanasan sa Netflix, ilagay mo ito sa negative. Okay, kay Teacher Hannah naman, ang Netflix ay ilalagay ko sa positive. Next, COVID-19. O para sa'yo, ano ang karanasan mo sa COVID-19? Positive ba to o negative? Isulat mo nga. O, si Teacher Hannah naman. Ilalagay ni Teacher Hannah ang COVID-19 sa negative experience. Okay? Tandaan nyo mga bata na normal lang na nakakaranas tayo ng negative experience sa buhay. Okay, next. Church o simbahan. Ano ang karanasan mo sa inyong simbahan? Positive ba o negative? Ilagay mo nga. Okay, o si Teacher Hannah naman. Para kay Teacher Hannah, ang church ay positive. O yan. Pagkatapos mga bata, ilagay mo rin yung iba pang mga acronyms o mga salitang yan dito sa loob ng column. Paano teacher kung hindi ko naman alam yung K-pop icon? Hindi ko pa rin naranasan yung Netflix. Hindi ko rin po naranasan ang Wattpad. Kung hindi mo siya naranasan, huwag mo na siyang ilalagay kasi wala ka pa namang karanasan tungkol sa mga ito. Ilagay mo na lang na hindi ko pa po ito naranasan. Para alam din ni teacher na hindi mo pa naranasan yung ibang mga nakalagay dyan. Pagkatapos, sasagutan na natin yung processing question. So, sa number 1, ang tanong, what have you observed with your answers? O ano daw ay yung naobserbahan mo o yung napansin mo sa mga sagot mo. O pwede mong ilagay, I have observed that I experience more positive experience than negative experience. Yan, pwede mong ilagay yun kung yun ang iyong naobserbahan. Pero tingnan mo pa kung ano pa yung mga nakikita mo o napansin mo habang ikaw ay sumasagot niyan. O pwede mo ring ilagay na napansin ko po na nakaranas ako ng mga magagandang karanasan at hindi makakalimutang karanasan sa aking positive experience. At sa aking negative experience naman, nakaranas ako na maging malungkot. O, pwede mo ring ilagay yon kung ano yung mga naobserbahan mo. Sa pangalawa, can you identify one experience from the list that you consider very important for you and why? O pipili ka dyan ng isa sa mga nakasulat kanina na inilagay nyo sa positive experience or negative experience at isasulat mo kung bakit ito yung sa tingin mo ay napaka-importante sa iyo. O halimbawa, ang napili mo ay church. O bakit ito yung napili mo? O ilalagay ko, kunyari ako, napili ko po ang simbahan dahil ako po ay naging matapang at nakilala ko po ang aking Panginoong Diyos dahil sa aking pagsisimba. O, kung halimbawa naman ang napili mo, toys, at ang language na nilagay mo ay English, dahil gusto mo pag nagsagot ka kay teacher ay English. O, ilagay mo dyan, I choose toys because it is my hobby and it makes me happy every day. O, pwede yan. Pipili ka lang ng isa na sa tingin mo ay nakaranas ka ng pinaka-importanting karanasan sa iyong buhay at ilalagay mo kung bakit ito ang iyong napili. Sunod naman, dito tayo sa Let's Explore This. Ang gagawin mo, magsusulat ka lang ng numbers
1 hanggang 10. Pag naisulat mo na yung numbers 1 to 10, babasahin mo mamaya isa-isa yung bawat statement na nakalagay. Tapos, pag-iisipan mo kung yung mga sitwasyon na yon ay positibo o negatibong karanasan. Kung sa tingin ninyo, para sa inyo ito ay positive, ang ilalagay mo sa bawat bilang ay ang positive sign or yung parang plus sign. Yan ang ilalagay mong sagot. Kapag ka naman sa tingin mo negative yung mga karanasan na yon, ang ilalagay mo ay yung negative sign or yung minus. Nagkakaintindihan? Ulitin ko po ha. Ang isasagot nyo po sa bilang 1 hanggang 10 ay positive sign or negative sign. Kapag positive sign, ito ay plus. Kapag negative sign, ito ay minus. Okay? Yun po yung idodrawing ninyo. Okay, tingnan natin. Dito na tayo sa mga statement. Nailagay nyo na ba yung numbers 1 to 10 sa inyong sagutang papel? Okay, kung nalagay nyo na, isa-isahin na natin yung bawat statement. Number 1. I help my younger sibling in answering his or her modules. Sa tingin ninyo, ang pagtulong ba sa inyong mga kapatid sa pagsagot ng kanilang mga module ay positive o positibong karanasan para sa inyo o hindi positibo o negative na karanasan? Kung sa tingin ninyo, ito ay magandang karanasan para sa inyo, ilagay nyo yung plus sign. Kung sa tingin ninyo, hindi po ito magandang karanasan para sa inyo, ang ilalagay nyo ay ang minus sign or yung negative sign. So, example, yan ang sagot ni teacher. Kasi para sa akin, ang pagtulong po sa aking kapatid ay masayang gawain. O kaya, ang sagot ko po ay plus or positive sign. Ito ay positibong karanasan. Number 2, I asked for an answer from my classmate during a long text. Sa tingin mo, ang paghingi ba ng sagot sa iyong mga kaklase ay positibo o negatibong karanasan? Kung mabuti ito, positibo yon. So, plus sign ang ilalagay mo or positive sign. Kung hindi ito mabuti, syempre ang ilalagay mo ay negative. Negative sign or yung minus sign. Next, number 3. I joined a school contest to be confident in front of others. Kung sa tingin ninyo, ang pagsali sa mga paligsahan sa paaralan ay maganda o positibo para sa iyo para ikaw ay lalong maging confident o magkaroon ng tiwala sa sarili sa harap ng maraming tao, 'di ba? Hindi ka na mahihiya kasi ikaw ay sumasali sa mga contest. Kung sa tingin ninyo nagpapa-boost ng inyong self-confidence ang pagsali sa contest na ito at positibo ang karanasan mo, ilalagay mo ang positive sign. Pero kung sa tingin ninyo ito ay negatibong karanasan, ilalagay mo ang negative sign. Next, number 4. I did not finish my test because I ran out of time. Hindi mo daw natapos ang iyong exam o pagsusulit dahil naubusan ka ng oras. Positive ba ito o negative para sa iyo? Next, number 5. I throw the candy wrapper in the garbage can for plastics. Yung pagtapon daw ng balat ng candy ay tinatapon sa basurahan na ang nakasulat ay para sa mga plastic. Positibo ba to o negatibo? Tama ba yung ginawa mo na yung candy wrapper itatapon mo siya sa basurahan na para lamang sa mga plastic? Kung ito ay tama o positibo, lagyan mo ng positive sign or yung plus. Kung hindi ito, kung ito ay negatibo para sa iyo, ang ilalagay mo ay yung negative sign. Next,
number 6. I got support from my teacher whenever I have a problem with my lessons. O, yung suporta bang ibinibigay sa iyo ng guro mo kapag ikaw ay hindi makaintindi or meron kang problema sa iyong mga aralin, hindi mo siya maunawaan. Ang support ba na binibigay ni teacher ay positibo o negatibo? Okay, number 7, I did not do my assignments o yung paggawa o yung hindi mo paggawa ng iyong takdang aralin. Positibo ba to o negatibo? Diba, pagka hindi ka nakakagawa ng aralin, mabuti ba ito? Kung para sa inyo, mabuti ito, positive ang ilalagay mo. Pero kung hindi ito maganda para sa iyo, ang ilalagay mo ay negative. Next, number 8. I help my classmates whenever they need help. Oh, kapag ka ikaw ay tumutulong sa mga kaklase mo, kapag kinakailangan nila ng iyong tulong, ano ba yun? Positibong karanasan o negatibong karanasan? So, kung positibo, ilalagay mo yung positive sign. Kapag hindi, negative sign ang ilalagay mo. Next, number 9. I swept the floor in the classroom even if I was not assigned as a cleaner. O yung pagwawalis mo daw po sa classroom ninyo kahit na hindi ka cleaners. O anong tawag doon? Mabuti ba yun? Kung mabuti, ang ilalagay mo is positive or yung plus sign. Pero kung hindi mabuti ito para sa iyo, ang ilalagay mo ay yung negative. Next, number 10. I participated in class discussion. O, nakikilahok ka daw sa mga talakayan sa inyong paaralan. Kung ikaw ay nakikilahok sa mga talakayan sa paaralan ninyo or sa class discussion, ano ba ito? Positibo o negatibo? Pag natapos mo na sagutin yung 1 to 10, ay sasagutan mo naman ngayon ang processing question.
Okay, so nandito na tayo sa processing question. Ang unang tanong, which among the positive situations above have you experienced? So, alin daw doon sa mga naranasan mo or yung mga sinagutan mo na positive situation, nilagyan nyo ng plus sign, alin daw doon yung naranasan mo na. Pipili ka ng isa, pagkatapos ay magkukwento ka o magsasalaysay ka ng maigsing pangungusap tungkol doon sa naranasan mo. So, halimbawa, ang nilagay mo, the positive situation I experienced is number 1. I help my younger siblings in answering their module because I want to help them finish and understand the module. So, pwedeng ganun ang ilagay mo. Kung mas komportable ka naman sa wikang Filipino, pwedeng Filipino ang iyong isagot na wika. Okay, halimbawa, ang napili mo naman ay yung number 9. O, ilalagay mo, ang napili ko pong positibong sitwasyon ay ang number 9. Dahil noong may klase pa o may face-to-face pa, lagi po akong nagwawalis ng aming classroom kahit na hindi ako inuutosan ng aking guro at kahit hindi po ako cleaners. Kasi po, masaya po akong ginagawa at nakikita na malinis ang aming classroom. O, pwede din yon. Pipili ka lang, ulitin ko ha, pipili ka lang ng isang positibong sitwasyon na iyon ang naranasan at maglalagay ka ng maikling pangungusap tungkol sa karanasan mong iyon. Then sa number 2, ang tanong, what did the persons who were part of your positive experiences tell you? So, ano naman daw po ang sinabi sa iyo ng taong naging bahagi nung pinili mo sa number 1? So, halimbawa, yung pinili mo ay yung pagtuturo sa iyong mga kapatid, nakakabatang kapatid sa pagsagot ng module. Ano yung sinabi nila sa iyo? So, pwede mong ilagay, my siblings told me, thank you for helping me in answering my module. O, pwede yon. O kung yung number 9 naman, yung napili mo, at wikang Pilipino naman ang ginamit mo, pwedeng ilagay dyan, ang sabi ng aking mga kaklase, napakasipag mo naman, kahit hindi ka inuutusan, ay nagwawalis ka. O, pwede din yon. Basta kung ano yung napili mong positibong experience, sasabihin mo naman kung ano yung sinabi sa'yo ng mga taong naging bahagi ng positibong karanasan mo na yon. Okay? Then sa number 3, which among the negative situations above have you experienced? So, alin naman daw doon sa mga sinagutan mo ng negative, yung negative sign or yung may minus sign ka na nilagay na naranasan mo. So, halimbawa, ang nilagay mo ay yung number 7. Naranasan ko po yung number 7 na hindi ko natapos ang aking mga assignment or hindi ko po ginawa ang aking assignment. Then sa baba, nakalagay, what should you do to have a good experience next time? Sa susunod po, ang gagawin ko ay maglalaan na ako ng oras sa pagsagot ng aking assignment. O pwede din yun. O kung halimbawa naman, ang napili mo ay yung number 4. The negative experience or the negative situations I experienced is number 4, wherein I did not finish my test because I ran out of time. Then, yung answer mo naman sa tanong na, what should you do to have a good experience next time? Next time, I will study my lessons so I can answer all my tests on time. O, pwede yon ang iyong isagot. Basta pipili ka lang ng isang negatibong karanasan o negatibong sitwasyon na iyong naranasan tungkol doon sa mga sinagutan natin kanina at sasabihin mo din kung ano yung gagawin mo para mapagbuti ito sa susunod na panahon.
Okay, nandito na tayo sa bahaging keep in mind ng inyong module. Mayroon tayong 15 minuto para talakayin ang bahaging ito ng inyong module. Ang pamagat ng bahaging ito ay Ways to Overcome Problems in School o mga paraan para mapagtagumpayan ang mga problema sa paaralan. At ang unang paraan para mapagtagumpayan mo ang iyong problema ay ang pagsasabi sa iyong mga magulang at tagapangalaga. Kapag ikaw ay nakakaranas ng problema sa paaralan, huwag kang mahihiyang sabihin ito sa iyong mga magulang o tagapangalaga. Sila ang mas higit na nakakakilala sa inyo kaysa sa ibang mga tao. At dahil ikaw ay nag-aaral ngayon sa inyong mga tahanan, sila ang mga unang tao na maaaring makatulong sa inyo. Ang pangalawang paraan ay ang paghingi mo ng suporta o tulong sa inyong mga guro. Huwag kang mahihiyang sabihin sa inyo o sabihin sa inyong mga guro kapag ikaw ay nakakaranas ng problema sa paaralan o kapag meron kang aralin na hindi naiintindihan, meron kang mga gawain na hindi alam gawin, huwag kang mahihiyang kausapin o sabihin ito sa iyong mga guro. At dahil ang inyong mga guro ang nagsisilbing pangalawang magulang, maaari nyo silang lapitan. At kahit na hindi nyo nakikita ng personal ang inyong mga guro, maaari nila kayong i-guide sa mga gawain ninyo sa paaralan. Sila yung magpapaliwanag sa inyo kung paano gagawin ang mga gawain. At sila rin ang magpapaliwanag sa inyo para mas higit na maunawaan ang mga aralin sa bawat module ninyo. Kaya huwag kayong mahihiyang sabihin ito sa inyong mga guro. Ang pangatlong paraan, magkaroon ka ng positibong pag-uugali sa inyong pag-aaral. Paano ba tayo magkakaroon ng positibong pag-uugali sa ating pag-aaral? Una, consider studies as a bridge to your achievement as it will prepare you for greater things. Ibig sabihin, dapat ikinukonsidera mo o iniisip mo na ang pag-aaral ay daan para makamit mo ang mabuti mong hinaharap or para magkaroon ka ng magandang hinaharap sa kinabukasan. Pwede kang mag-aral mabuti ngayon para pag ikaw ay tumanda, magkakaroon ka ng magandang buhay. Yan ang lagi mong iisipin, na ang pag-aaral ang tulay para makamit mo ang lahat ng tagumpay sa iyong buhay. Pangalawa, para magkaroon ka ng positibong pag-uugali para sa iyong pag-aaral, dapat din tinatandaan mo na ang pag-aaral ay hindi lamang para kung kanino, kundi para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Yan ang lagi mong iisipin. Mag-aaral ako para pagka nakatapos ako, magiging matagumpay ako sa buhay. Magkakaroon ako ng magandang trabaho, makakamit ko ang lahat ng aking mga pangarap. Yan ang lagi mong tandaan sa tuwing nahihirapan ka sa pag-aaral mo. Dapat lagi mong iniisip yan, na ngayon mahihirapan ka, pero sa hinaharap, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. At pangatlo, para magkaroon ka ng positibong pag-uugali sa iyong pag-aaral, dapat din paniwalaan mo na ikaw ay pwedeng mag-improve o pwede kang maging mabuti habang ikaw ay patuloy na nag-aaral. Kasi
Normal lang na nagkakamali kapag ikaw ay nag-aaral. Pero habang ikaw ay natututo, unti-unti mong napagbubuti ang iyong sarili. Yan ang lagi mong tatandaan. Ulitin ko ha, para magkaroon ka ng positibong pag-uugali sa iyong pag-aaral, una, dapat lagi mong iisipin na ang pag-aaral ang tulay para maging daan ito o para maging paghahanda ito para sa iyo upang magkaroon ng mabuting bagay. Pangalawa, dapat din magkaroon ka ng positibong pag-uugali kapag iisipin mo na ang pag-aaral ay para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. At pangatlo, tandaan mo at maniwala ka na habang ikaw ay natututo, napagbubuti mo ang iyong sarili. At pang-apat na paraan para malunasan mo o mapagtagumpayan mo ang mga problema sa paaralan, kailangan mong matutunan kung paano mapapamahalaan ng maayos ang iyong oras. Use time wisely by following a schedule for studying and playing. Kailangan gamitin mo ng tama at matalino ang iyong oras sa pamamagitan ng pagsunod ng iyong schedule sa pag-aaral at paglalaro. Tandaan nyo, lagi dapat may nakalaan na oras para sa lahat ng bagay. Okay, nandito na tayo sa You Can Do It. Mayroon tayong 20 minuto upang basahin at gawin at sagutan ang bahaging ito ng inyong module. Ang gagawin ninyo, babasahin nyo muna ang bawat senaryo. May 3 senaryo, A, B, at C. Pagkatapos ay sasagutan ninyo yung mga tanong. Ang unang senaryo, yung kaklase mo daw ay hinihingi ang iyong sagot sa inyong long test dahil hindi naman kayo nakikita ng inyong guro dahil kayo ay nasa distance learning modality. Sabi ng kaklase mo, pahingi naman daw siya ng sagot mo sa long test kasi malayo naman si teacher, hindi niya tayo nakikita dahil nag-aaral tayo sa kanya-kanyang mga bahay. Ang pangalawang sitwasyon naman, mayroong estudyante na hindi nananalo sa quiz B. Pangatlong beses na daw niyang sumali at hindi pa rin siya nananalo. At sa letter C naman, ang pangatlong senaryo ay ang pagpapabuti ng iyong marka o grades sa isang subject na ikaw ay may pinakamababang grades noong first quarter. Ang unang tanong, from the scenarios presented, which one is the easiest for you to solve and why? O dyan sa A, B, C o mga 3 sitwasyon o senaryo, alin dyan sa tingin mo yung pinaka madaling masolusyonan at bakit? So for example, ang sagot mo, letter C. Para sa akin po, ang pinakamadaling masolusyonan ay yung letter C. Tapos ilalagay mo kung bakit. Kasi po, kapag ako ay nag-aral mabuti at ginawa ko ang lahat ng gawain sa paaralan, ay mapagbubuti ko ang aking mga marka doon sa subject na mababa ako. O pwedeng ganon ang isagot mo. Pero pwede mo ring piliin yung A at B. Depende sa tingin mo kung alin dyan ang pinaka-madaling masolusyonan. Pangalawang tanong, which one seems difficult to solve and why? O alin naman daw dyan ang sa tingin mo ay mahirap solusyonan at bakit? For example, ang sagot mo ay letter A. Sa tingin ko po, ang mahirap solusyonan ay yung letter A. Kasi po, nahihirapan po ako kung paano sasabihin ito o paano ko po pagsasabihan ang aking kaklase. O, pwede rin yun.
O pwede din namang yung letter B. Ikaw ang bahalang magdesisyon kung alin dyan sa tingin mo ang pinakamahirap masolusyonan at isulat mo kung bakit. Pangatlong tanong, choose one from the scenarios presented and explain how are you going to solve it. Ayan, pipili ka dyan sa tatlo kung alin dyan ang gusto mo at ilalagay mo kung paano mo ito masusolusyonan. So, halimbawa, ang napili mo ay yung letter C, yung pagpapataas ng marka sa iyong grade kasi nung first grading mababa ka. Isusulat mo kung paano mo masosolusyonan yun. Pwede mong ilagay, magkakaroon po ako ng schedule ng mga gawain ko para po maalala ko ang mga gagawin ko sa araw-araw at bibigyan ko po ng pagtutuunan ko po ng pansin ang subject na ito at gagawin ng lahat ng pinapagawa na gawain at proyekto para makakuha ako ng mataas na marka. O pwede yon ang iyong ilagay. O kung yung sa tingin mo naman, yung senaryong pinili mo ay yung letter A, o ano ang gagawin mo para masolusyonan yon? Kakausapin ko ang aking kaklase na hindi maganda na hihingi siya ng sagot sa akin. Sasabihan ko siya na mas maganda na pag-aralan niya ang kanyang mga aralin para masagutan din niya ang aming long test. O pwedeng ganon. O kung yung letter B naman ang sagot mo, sasabihan ko yung mag-aaral na subukan niya lang ulit at lagi siyang mag-aral ng mabuti at darating ang panahon na siya ay mananalo din sa Frisbee. O, pwede yon. Okay? Pili lang kayo dyan ng senaryo. Pagkatapos i-explain nyo kung ano ang gagawin para masolusyonan ang problemang kinakaharap doon. Pagkatapos, dito na tayo sa what I have learned. Mayroon naman kayong 20 minuto para gawin ang gawain ito. Ang gagawin po sa isang papel, susulat po kayo ng 3 positibong karanasan mo sa paaralan na nakatulong sa inyo na gawin ang mga gawain sa paaralan habang ikaw ay nasa bahay lang nag-aaral. Halimbawa, yung 3 na yon ay sinasabi ko po sa aking mga magulang kapag meron akong hindi naiintindihan sa aralin. Pangalawa po, nagkakaroon po ako ng schedule para po gawin ang aking mga gawain sa paaralan. At pangatlo, nagkakaroon po ako ng komunikasyon sa aking guro para pag meron po akong hindi naunawaan ay kinakausap ko lamang po siya. O ikaw, ano yung 3 positibong karanasan mo sa paaralan na nakatulong sa iyo sa iyong pag-aaral habang ikaw ay nag-aaral sa inyong tahanan? Tapos, pagkatapos nun, susulat ka rin ng 3 natutunan mo sa paaralan na makakatulong sa ibang tao ngayong panahon ng pandemic. Halimbawa, natutunan ko po na magsikap sa pag-aaral para magkaroon ng magandang kinabukasan. Natutunan ko po na maaari palang matuto sa bahay. Natutunan ko po na magkaroon ng bonding sa aming pamilya para kahit na po nakakatakot lumabas, masaya pa rin na magstay lang sa bahay. O ikaw, ano yung 3 natutunan mo sa paaralan habang ikaw ay nasa loob lamang ng tahanan na maaari mong ibahagi sa ibang tao ngayong panahon ng pandemya? Ito na ang pinakahuling gawain sa inyong module. Mayroon kayong 15 minuto para tapusin ang bahaging ito. On a short bond paper, create a poster slogan that will encourage your neighbors to stay healthy and strong during this time. O gagawa naman kayo ng slogan na
makakapag-encourage sa mga kapitbahay ninyo na manatiling malusog at malakas ngayong panahon ng pandemya. Ibig sabihin yan, poster slogan. Kailangan yung gagawin ninyo may rhyming o merong tugma sa bawat dulo ng salita. At kailangan din gandahan nyo yung disenyo ng inyong gagawing poster slogan. Narito ang halimbawa ng slogan na aking nagawa. Okay, sa una, exercise every day and eat healthy all day. Let us avoid to be sick and defeat this pandemic. Yung pangalawa naman ng aking ginawa, ugaliin ang pag-eehersisyo upang sakit ay maiwasan ninyo. Kumain ng masustansya ay kailangan upang pagkakasakit ay maiwasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalimutang isubscribe ang channel na ito. Magkita-kita tayong muli sa ating susunod na aralin. Stay safe and God bless! Bye-bye!